Sa malawak at matandang kagubatan ng Mindanao, may isang bayaning mandirigma na kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Siya si Agyu, ang pinuno ng kanilang tribo, isang mandirigmang walang takot na matagal nang lumalaban upang ipagtanggol ang kanyang mga tao laban sa mga dayuhang mananakop at masasamang espiritu. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas at tapang, may isang bahagi ng kanyang puso na tila hindi kayang lunasan ng espada, isang puwang ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang mga pakikipagsapalaran, isang araw natagpuan niya ang isang mahiwagang babae sa gitna ng kagubatan. Siya si Panlinugon, isang makapangyarihang babaylan na may kakayahang magpagaling ng sugat at lumaban gamit ang mahika. Siya ang tagapag-alaga ng mga sinaunang espiritu ng kalikasan. Ang babaeng may kakayahang kausapin ang hangin at tubig, ang apoy at lupa. Matapos ang isang matinding labanan, sugatan at pagod na pagod si Agyu. Halos hindi na niya kayang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paghahanap ng masisilungan, narating niya ang isang tahimik na bahagi ng kagubatan, kung saan may isang maliit na kubo na tila hindi naaabot ng digmaan. Doon niya nakita si Panlinugon, isang babaeng may mahabang itim na buhok at may matang kumikislap na parang bituin sa dilim. Nang makita siyang sugatan, agad siyang tinulungan nito. Ginamit ang kanyang mga halamang gamot at mahika upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Habang nagpapahinga si Agyu sa ilalim ng kubo, tahimik niyang pinanood si Panlinugon. Hindi lamang siya isang tagapagpagaling, siya rin ay isang mandirigmang may tapang at karunungan na hindi pa niya kailanman nasilayan sa isang babae. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Agyu, na sanay na sa pakikidigma ngunit hindi sa kabaitan. "Dahil hindi mo pa dapat iwanan ng mundong ito," sagot ni Panlinugon. "Malaki pa ang iyong gagampanang papel." Lumipas ang mga araw at bumalik ang lakas ni Agyu. Ngunit kahit na kaya na niyang umalis, nagpatuloy siya sa pananatili sa piling ni Panlinugon. Pinanonood niya kung paano ito nakikipag-usap sa kalikasan, kung paano siya nagiging bahagi ng hangin at ulan. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal nang hindi niya nararamdaman: kapayapaan. Sa tuwing magkasama sila, tila nawawala ang bigat sa kanyang pagiging pinuno, ang bigat sa kanyang mga laban. Ngunit itinanggi niya sa kanyang sarili ang damdaming ito. "Ako ay isang mandirigma, isang pinuno. Hindi ako nararapat sa isang tulad niya," naisip ni Agyu. Ngunit hindi kayang lokohin ni Agyu ang kanyang puso. Sa bawat ngiti ni Panlinugon, sa bawat haplos ng hangin na parang tinig ng kanyang pag-aalaga, lalong lumalalim ang damdamin niya para sa mahiwagang babae. Ngunit dumating ang araw na kailangan na niyang bumalik sa kanyang tribo. Pinilit niyang takpan ang kanyang damdamin at nagpaalam kay Panlinugon. "Maraming salamat sa iyong kabutihan," wika niya. "Ngunit hindi ako maaaring manatili. Ang aking tungkulin ay nasa aking mga tao." Ngumiti si Panlinugon, ngunit sa kabila ng kanyang mata ay may lungkot. "Naintindihan ko," sagot niya. "Ngunit tandaan mo, Agyu, na hindi lahat ng laban ay kailangang labanan gamit ng espada. Minsan, ang tunay na digmaan ay nasa loob ng ating puso." At sa kanyang pag-alis, nadama ni Agyu ang isang kirot na hindi niya naramdaman kahit kailan sa larangan ng digmaan. Ang sakit ng isang pusong iniwan ang isang bagay na mahalaga. Makalipas ang maraming taon, sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa labanan, hindi nawala sa isip ni Agyu ang mahiwagang babae sa kagubatan. Natanto niyang wala nang halaga ang kanyang mga tagumpay kung wala siyang tunay na kapayapaan sa puso. Sa kanyang pagbabalik sa kagubatan, muli niyang hinanap si Panlinugon. Natagpuan niyang dalagang nakatayo sa tabi ng isang ilog. Tila hinihintay siya sa buong panahong yon. "Tapos na ang aking mga digmaan," wika ni Agyu. "Ngayon nais kong ipaglaban ang isang bagay na mas mahalaga, ang pag-ibig ko sa'yo." At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa pagitan ng bulong ng hangin at pag-agos ng ilog,
muling natagpuan ang dalawang pusong matagal nang itinadhana sa isa't isa. Mula noon, ang kanilang pagmamahalan ay naging alamat sa mga manobo. Sinasabing sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa kagubatan, iyon ay ang bulong ni Panlinugon na nagpapaalala sa lahat na hindi lamang lakas ang mahalaga sa buhay, kundi ang kakayahang makita ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at pagmamahal. At sa tuwing may isang mandirigma na natutong isuko ang kanyang espada para sa isang mas malalim na dahilan, sinasabing iyon ay si Agyu, na natutong ipaglaban ang tanging bagay na hindi niya kailanman kayang talunin, ang pag-ibig.